Ngayon po ay yung ating last among our series doon sa misquoted passages. At ang aking napili po na passage ay yung isa sa mga napaka-common lalo na sa mga young people. Minabuti ko po na ito yung ating talakayin kasi dapat na ma-discuss din ito. Though this is very popular with young people, I know na yung application nito ay hindi lang para sa kanila, bagkus dapat ay para sa ating lahat ng mga mananampalataya. Okay, so samahan niyo po ako sa pagbubukas ng inyong mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 6, mula po verse 14 hanggang, yun lang muna. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Okay? 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Ang 2 Corinthians po ay nasa pagkatapos ng 1 Corinthians. So hindi ko kayo mahihirapan hanapin yan. Okay? Ano na po ang lahat? Ito pa sinasabi. Do not unequally yoke with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? And what fellowship has light with darkness? Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, dalangin ko po na samahan niyo po kami sa pagtalakay ng mga talatang ito. Tulungan niyo po kami na maging malinaw ito at magamit namin ng tama. At sa gayon din, Panginoon, ang bawat isang mananampalataya ay isa puso ito ng marapat. Ngayon, Lord, kayo po ang siyang manguna, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan niyo po at gabayin niyo rin ang iyong lingkod upang ma-deliver ang mensaheng ito na may katapatan sa iyong harapan. Kayo po ang siyang maparangalan, Panginoon, kahabagan niyo po kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, saan niyo madalas naririnig to? Do not unequally yoke with unbelievers. Saan po? Sa mga youth fellowship, di ba? Sa mga love, courtship, and dating or love, courtship, and marriage seminars. Laging topic yan. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Kasi, bakit? Para ano? Para hindi makapag-asawa ng hindi ka pananampalataya. So, lagi itong topic para maingatan yung mga young people para hindi mag-asawa ng mga hindi Christians. Kaya lang, meron mong malaking kaya lang dyan. Ang tanong, is this passage about marriage or courtship or dating? Tingnan nyo mabuti. Sige po, bibigyan ko yung pagkakataon. Tingnan nyo mabuti. Is it all about that? Or does this passage talks about any single sins about that? Meron ba? May kulay ba na patungkol sa panliligaw? May kulay ba na patungkol sa pagsagot sa nanliligaw? O sa pag-aasawa? Tingnan nyo mabuti. Meron po ba? Para mas makatulong, tuloy natin yung pagbabasa hanggang 2 Corinthians 7 verse 1. Mula ho tayo dun sa 6:15, babasahin natin hanggang 7:1. Okay? Let's read. What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For we are temple of the living God. And God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore, go out from their needs and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. And I will be father to you, and you shall be the sons and daughters to me, says the Lord Almighty. 2 Corinthians 7:1. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Meron bang nabanggit patungkol sa love, courtship, and dating or marriage dyan?
Hala. Okay. Although it is not right for a Christian to marry a non-Christian, we agree with that. Ang nagiging problem po, nagkakaroon ng kulay yung isang passage. Ano ibig sabihin? Pag sinabing 2 Corinthians 6:14, ano na lang ang naiisip? Patungkol na yan lagi sa pag-aasawa sa unbeliever. Which is, nagkakaroon ng, kumbaga parang bias na tayo doon sa passage na yun na yung meaning niya. Ang problema, it is more than that. We agree na hindi dapat mag-asawa ang isang Kristiyano ng hindi Kristiyano. Agree tayo doon. Talaga naman. At yun nga lang parehong Kristiyano, may problema na eh. Di ba? Pagka mag-asawa kayo, pareho kayong Kristiyano, magkasundo ba lagi? Hindi. Malaking hindi. Di ba? Malaking hindi. Kasi marami ring disagreements, marami ring problems, even you are both Christians. How much more if you are an unbeliever yung mapapangasawa mo? Di ba? Pag Sunday na lang, saan nyo dadalhin yung mga bata? Di ba? Sa church ba o doon sa church nila? Di ba? Problema na yon. Pag pinanganak na, saan ipapadedicate ba o bibinyagan sa kanila? Yan, di ba? Pagka tinuruan ng religion sa school, paano na gagawin nyo? Pag laki-laki ng bata, saan na sila? Di ba problema? Malaking problema yan. Hindi talaga maganda at hindi tama yung mga ganong bagay. Isa pa, yung principle sa ituturo, kung unbeliever yung magulang, yung isa sa mga magulang, paano na? Lalo na kung tatay yung unbeliever. Laking bagay yun. Malaking effect yan. Kasi, mas mahirap kapag yung tatay ang unbeliever. Kasi, head of the family yun eh. Head of the family. Kumbaga, pag sinabi ng tatay, wala mag-church, patay na. Diba? Mahirap na. Bakit? Kasi siya yung unbeliever. So, it will hurt a lot kapag hindi talaga parehong mananampalataya yung naging mag-asawa. Okay? Pero, kaya nga sinasabi sa inyo, this is a injustice dun sa passage kapag inisip lang natin that this passage is all about having a unbelievers na partner. Which is hindi kasi yon ang gustong sabihin ng passage. But, ano gustong sabihin ng passage? Actually, madali lang intindihin yung passage eh. This is all about what? To be what? To be pure and holy before the Lord. Binigay niya yung kanyang batas, binigay niya yung kanyang mga utos para maging holy tayo. Ngayon, in fairness, meron ako isang classmate noon na nakakatawa yung kanyang analogy tungkol dito. Kasi noon pa lang, naniniwala ako na this is not just all about marriage. But when college days namin, meron ako isang classmate na na ininterpret niya to hanggang verse 15. Kasi sabi ko, huwag mo i-interpret hanggang 14 lang. Tuloy mo dun sa ibang passages. Sabi niya, sige, tingnan natin sa 15. What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? Sabi ko, so? Sabi niya, kita mo? Sabi niya gano'n. Kaya hindi kami pwedeng magpakasal sa hindi unbeliever. Sabi ko, sa hindi believer. Sabi ko, bakit? Kasi magiging biyanan mo si Satanas. Kasi binanggit niya doon yung what accord with, as Christ with Belial. Kasi kung tatay mo ang Diyos, tapos tatay niya si Satan, so magiging biyanan mo si Satanas. Ayos sa deduction. Pwedeng lawyer. But the passage has nothing to do or has nothing to say about those kinds of logic. But, kung iintindihin yung mabuti, napaka-importante nung mga sinabi nung passage na ito. Merong isang commentary, si Adam Clark, ang sabi niya ito, some apply these exhortations to pious persons marrying with those who are not decidedly religious and converted to God. That the exhortation may be thus applied, I grant. Sabi niya ganun. So, pwede i-apply. But it is certainly not the meaning of the apostle in this place.
Hindi ito yung meaning ni Paul dyan sa passage na yan. Nevertheless, sabi niya, common sense and true piety show the absurdity of two such persons pretending to walk together in a way in which they are not agreed. Parang sinasabi niya dito na ang gusto sabihin ni Paul, hindi talaga pwedeng magkasundo sa paglakad ang dalawang hindi magkapareho ng pinaniniwalaan at pinananampalatayanan. So yun sabi ni Adam Clark. So, kung tutuusin, mukha lang siyang para sa mag-aasawa, pero yung kanyang sense talaga is more deeper than that. This is more about how we relate with other people outside the church. How do we relate to them? Paano ba tayo nakikisama sa kanila? At pag pinag-aralan yung mabuti, sigurado ako, susubukan yung umilag ngayong umaga. Dahil marami sa atin, parang pina-apply yung social nito. Shung, shung. Tapos, ilag tayo ng ilag ngayon. Why? Kasi lahat tayo ay hindi nakasegregate sa mundo. Yes or no? Wala naman sa atin yung mga katulad yung tipong mga ermitanyo na pupunta sa bundok o pupunta sa disyerto tapos ay hindi makikisalamuha sa iba. Meron bang ganun dito? Wala, di ba? Wala naman mga hermits dito eh. Lahat tayo ay mga nakikisalamuha. At bawat araw natin, sa loob nga lang ng bahay nyo eh, minsan may unbeliever pa eh. Di ba? Minsan sa bahay niyo may unbeliever na. Pagising niyo pa lang sa umaga, kasalamuhan ninyo is unbeliever na. Tapos paglabas niyo ng bahay, pagsakay niyo sa jeep, di ba? Pagpunta niyo sa trabaho o sa eskwelahan, unbelievers yung inyong mga kasalamuha. Pag uwi niyo, at sa buong araw ng buhay natin, bawat araw, we always tend to meet unbelievers. Kaya nga maraming mga Christian organizations try to do some organizations that will have the links with each other. Halimbawa, nagtatayo ng mga organizations ng mga the pastors associations, mga ganyan. Bakit? Para ang may mga time naman na magkakasama-sama ang lahat ng mga pastor. Meron ding mga asosasyon ng Associations of Christians in government, di ba? Ano ba yan? COSIG. Fellowship of Christians in Government. So, halimbawa, sa loob ng trabaho nyo, sa gobyerno, nagsasama-sama yung mga Kristiyano. Bakit? Masarap kaya magsama-sama kapag pare-pareho kayong mga Christians. Yes or no? Yes. Di ba? At maganda yun na magkasama-sama. Pero the reality is, hindi ganun. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay kasamaan nyo ay Kristiyano. I challenge you, kahit dun sa mga Christian organizations, magugulat kayo, na, bakit ganun? Parang hindi Christian yata ito ah. Di ba? I know, because I worked in an office before with the highest office ng isang Christian organization. Magugulat na lang kami, bakit? Teka, parang hindi Christian yung attitude nun ah. Parang hindi mananampalataya. Tapos tanong pa kami, Christian ba yun? Ang worst doon, minsan may tanong pa, pastor ba yun? Di ba? May mga ganong klaseng tanong. Why? Kasi alam naman natin lahat that we react, we live among the world that is not purely believers. We're just like, sabi nga ni Christ, you were like sheep among the wolves. So, the Apostle Paul tried to give them a advice that they should not be unequally yoked with unbelievers. There are lots of translations. Actually, hindi madaling i-translate yung do not be unequally yoked with unbelievers. Actually, ang pinaka-literal dyan is the translation of ESV and NASB. Okay? Sila yung pinaka-literal. Kasi kung meron sa inyo na merong NIV, kung papansinin ninyo, ang sabi ng NIV, do not be yoked together with unbelievers. Do not be yoked together lang. Okay? Pag lumipat kayo ng iba pa, halimbawa, Good News translation. Good News o yung
Yung Ingles ng magandang balita, Biblia. Ito ang sabi, do not try to work together as equals with unbelievers. Oh, nagkaroon na ng work together. Di ba? Nag-iba na. GNT pa lang yan, ha? Good News Translations pa lang yan. God's Word Translation. Ito ang sabi ng God's Word Translation. Stop forming inappropriate relationship with unbelievers. Kanina, do not unequally yoke. Tapos, do not have your yoke together. Dito naman, stop forming inappropriate relationship na with unbelievers. Na-expand na siya further. Yung kanina ay wag lang makipamatok sa hindi ka panampalataya. Di ba? Na-explain ko na sa inyo yung ibig sabihin ng pamatok. Natatandaan niyo po ba? Nung sinabi ko, nung diniscuss ko yung take my yoke for it is easy. Di ba? And my burden is light. Natatandaan niyo yun? Na-explain ko sa inyo. Nag-post ako sa FB din nung picture nung mga baka na may daladalang mga kalakal na mga galing probinsya. Yung mga dala yung mga yantok na tawag dito, crib, may mga dalang mga walker, tapos may mga duyan, di ba? May mga hammock na dala. Minsan nagtitinda ng mga lyanera, walis tambo, di ba? Yun yun. Kung natatandaan niyo yun, 70s, 80s, meron pa niyan dito sa Metro Manila, mga galing Rizal, galing Nueva Ecija. Ano yun, mga naglalakad sila, baka lang, minsan kalabaw yung nagdadala, tapos nagtitinda ng ano-ano. Yung ginagamit doon na kahoy, para hilahin ng buto ng baka, yun yung tinatawag na yoke o pamatok. Okay? Pamatok. Dito sa Pilipinas, kapag may mga kalakal na ganon, isang baka lang. Kasi tayo mga Pilipino, hindi naman tayo mayayaman. So pag meron kang baka sa probinsya, ano na, kumbaga parang may sinasabi ka na sa buhay. Pag may kalabaw nga, ang isang magsasaka, hindi na yan mahirap. Okay? Tama po ba? Kapag ang isang magsasaka, talagang saka lang ang alam, okay? At saka lang ang kaya niya, yung tipong tumutulong lang siya sa mga may mga pang-araro, sabit lang yun. Hindi ganun may kaya yun, upahan yun. Unlike yung talagang may sariling lupa at may sariling sinasaka, usually may mga kalabaw yun, okay? So, dito sa Pilipinas, pa-isa-isa lang tayo nun kasi hindi tayo ganun kayaman. Pero, sa Israel, sa ibang bansa, they do it in partners. Okay? Hindi madali sa kanila yung isa lang. So, kawawa yung hayop. So, they usually pair animals and putting them yokes together. Okay? Nilalagyan nila ng yokes. Tinignan ko yung itsura ng mga yokes. Yung yokes dito sa atin, parang kahoy lang na paganon. Okay? Parang kahoy lang. Yung yoke sa ibang bansa, sometimes uses, bukod dun sa kahoy, sometimes uses leather para pang bit-bit nung hayop. Baka man yan, o kung ano mang hayop yan. Bukod sa kahoy na nasa likod, meron silang parang sinturon na ginagamit dun sa mga baka para mahila ng maayos nung dalawa. Okay? Pero meron ding isa pang klase, yung namang alam niyo yung ginagamit sa mga prisoners kapag sa panahon ng mga sinauna, yung tipong kahoy na nilalak dito. Kahoy siya, tabla, na binutasan lang, tapos hinati sa gitna. So, lapad na kahoy, kasya yung leeg, bibiyakin sa gitna yun, uukaan ng bilog, saka lalagyan ng uukaan ng dalawang bilog sa gilid, para yung kamay, ilalak, tapos yung ulo, nakalak din, so nakaganyan yung tao, naglalakad, hindi makakakilos. Bukod sa nakaposas na yung kanyang kamay dun sa kahoy, nakaposas din yung kanyang leeg. Ganun naman yung itsura ng isa pang yoke na ginagamit din sa ibang bansa. Middle East or sa mga eastern part ng mga ancient society noon. Yung mga baka, meron silang parang kahoy kung saan sinasak lang yon. Iniipit yung dalawang kahoy, iniipit yung dalawang leeg nila para mabitbit nila kung ano man yung daladalahan nila. Kaya lang, mas tragic yun para sa mga hayop dahil para silang nasasakal. Okay? Ngayon,
Yung isang yoke na sinasabi ko naman sa inyo ay parang katulad dito sa Pilipinas na naka-curve lang siya, kahoy lang siya tapos naka-curve na ganon. Na parang baliktad na letter U. Okay? Pero dalawahan. Ibig sabihin, diretso dito, curve, tapos diretso ulit, tapos curve na naman, tapos diretso ulit, doon nakatali ngayon yung kanilang hinihila. So, dalawa sila. Okay? So, dalawa sila. Ngayon, kung papansinin niyo yung passage, lalo na sa mga may ESV or NASB, pansinin niyo bakit ang ginamit is hindi equally yoke. Bakit ginamit yung word na unequal? Sa NKJV, tama ba din, New King James is unequal din? Unequal din sa New King James. Nagtataka ako, bakit unequal yung ginamit dyan? Nung tinignan ko siya sa original, it is word unequal. Unequally yoke. Eh di ba equally yoke nga? Kasi nga dalawa nga. Bakit unequally yoke? Yan yung isang bagay na dapat yung makita dyan na magbibigay ng malaking sense sa interpretation natin. Yung word na unequally. Yung yoke po na binabanggit dyan ay hindi yoke ng itlog, ha? Yoke as in Y-O-K-E yan. Yoke, hindi yoke. Yoke yan. Okay? Bakit unequal? Any idea? Bakit do not unequally yoke? Bakit dito nagkaroon ng problem yung ibang translations? Kasi, pag in-interpret na yan, at tinanggal yung word na unequally, okay, magkakaroon na ng problem yung passage. Lalo naman sa The Message. Sa The Message, ito yung kanilang verse. Don't become partners with those who reject God. sobrang binayolate na yung pag-translate. Okay? Pinasok na agad ng translator yung kanyang interpretation. Do not become partners. So, ibig sabihin, papasok talaga yung idea niya na this is about marriage talaga. But this is not about marriage. Okay? Bakit ginamit yung word na unequal sa tingin ninyo? Tapos, so ano pong sense ng word na unequal? When we said yoke, pamatok, bakit ginamit yung word na unequal? Do not be unequally. Sa ibang translation, ginamit equally. Sa NIV, tingnan nyo. Sige po. Mm. So, tama yung word na unequal? Kasi do not be unequal. Parang yung statement kasi, do not kasi is negative. Kaya yung unequal. Kasi, ibig sabihin, kailangan equal. Kaya nga, so, hindi ba mas tama, do not be equally yoked? Pansinin nyo, lahat ng nagbabanggit, yun na sinasabi. Do not be equally yoked. Pero pag binasa nyo dyan sa ESV, unequal yung ginamit ko. Sige ba? Kasi pasto, tayo bilang Kristiyano, ano sinabing unequal. Tayo po ay nakikisa lang sa mga tao na iba-ibang ugali at iba-ibang pananampalataya. So tayo bilang Kristiyano, huwag tayo maging unequal dun sa kanila. Magiging patas lang tayo sa pakikisama bilang tinawag kami sa binago ng Panginoon. Magkita sa atin yung tunay na pagkilos bilang isang Kristiyano. So, pagiging patas po natin sa kanila? Hindi po magiging patas sa ugali o sa gawa. Sa gawa po na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi, tayo ay magiging equal lamang sa tamang paraan na tayo po ay makita ng kaliwanagan ng Diyos upang sila po ay mag-penetrate, kaliwanag na nakikita sa atin. Okay? Any more? Interpretation? Kasi pansinin niyo pag sinabing they are yoked together,
Parang sinasabi, do not be equally yoked. Huwag kang makipamatok. Yun lang yun eh. Sa Tagalog nga, yun lang ang sinabi, huwag tayong makipamatok. So yung word na do not be equally yoked, yun na yun. Translated. Correctly translated from English to Tagalog. Di ba? Sundan nyo ako. Pag tinranslate nyo yung sinabi sa Tagalog na huwag kang makipamatok sa hindi ka pananampalataya, pag tinranslate nyo yun, do not be equally yoked with unbeliever. Tama na po. Tama yung translation, right? At marami sa atin, yun na talaga ang intindi natin, do not be equally yoked. Huwag tayong makipamatok, huwag tayong makisama sa hindi mananampalataya. Tama na yun, right? Pero ano ang sense when it is said by ESV, New King James, and NASB na unequally yoked? Yun ba yun? Pero yung sense ni Paul, pinapasegregate niya tayo. Sa gawa po. Ah. Sa gawa, sabi po, although sila po talaga mga kaibigan mo, Ah. mga hindi pa believer, hindi naman ibig sabihin na pilahin mo na ang sarili mo sa kanila, kundi sa gawang hindi naaayon sa tama na kalooban ng Diyos, yun ang sinasabi na huwag kang Opo. Agree. Agree po tayo doon. Yun lang ang wala tayong problem doon na makikisalamuha tayo at maging patas tayo ng ating, kumbaga, paano natin sila pakisamahan. Ang question ko lang po dito is, ano yung sense ng word na unequal? Yoke. Unequally. Kasi yung equally yoke, pag tinagalog nyo, huwag kang makipamatok sa hindi ka pananampalataya. Sapat na yun. Tama yung translation. Pero word na unequal, why does it says unequal? Well, Jeric. Do not be bound together. Kaya nga, parang yun yung ano eh, yung pagka nilagyan nyo yan sa pagiging yoke, sa paglagay ng yoke o yung bound together, equally. Okay na. Pero yung word ni ESV, ni NASB at ni New King James, at pag tinignan nyo sa original, unequal. Yun yung mabigat doon. Ito yung sense. Okay? Ito yung sense. When you yoke together yourself with an unbeliever or with anybody na hindi mo kapanampalataya, okay, it will always be unequal. Yun yung sense. Hindi ito kailanman maaaring maging patas. Hindi ito kailanman magiging madali. Ibig sabihin ng unequally yoke, the yoke that you're bearing, yung dala-dala ninyong yoke, magiging mabigat para sa iyo. It's either siya ang mabigatan o ikaw. Kasi the yoke is unequal. It is imbalance. Nagigets nyo? Ito yung sense ng passage. The sense of the passage is the yoke will be in balance. That is the big burden here. Ito yung dapat nating maintindihan na magiging mabigat yung yoke para sa isa. Dalawa kayong nagbibitbit, pero sa totoo lang, hindi mo siya. Hindi kanya natutulungan. That is the problem with what Paul is saying about. Ang akala ng maraming mga mananampalataya, when we go together with unbelievers, this is not about, hindi ito patungkol sa pakikisalamuha. Ha? Halimbawa lang, makikipag-partner ka para maging madali ang buhay mo. Halimbawa, there is a recent issue about Rick Warren. He preached that the God of Islam and the God of Christianity is one. Issue yan ngayon sa CBN Asia, maririnig nyo yan. Na maraming nagko-condemn kay Rick Warren ngayon dahil sinabi niya that Allah and Yahweh is one. Will you agree? At sabi ni Rick Warren, kaya niya yung sinasabi para ma-end yung war between Christianity and the evangelicals. Diba? Yun yung sabi niya, para ma-ease. The problem is, will it end? No. Kung gugustuhin mo lang para maging madali lang yung buhay mo, sad to say, it won't happen. It won't happen. Ganun din sa mga ibang bagay sa buhay natin. Bigyan ko kayo ng example.
Pasimplihin natin, sa negosyo na lang. Sa negosyo na lang. Kristiyano ka. Makikipag-tie up ka or makikipag-sosyo ka as in partner sa negosyo sa hindi mananampalataya. What will happen? Sa tax pa lang, magkakatalo na kayo. Bakit? Ikaw gusto mo lahat resibuhan. Siya hindi. Wag! Hindi naman humihingi ng OR. Di ba? Temporary receipt na lang. Hindi nyo ba napapansin? Bakit hindi lagi nag-i-issue ang mga negosyo ng OR? Para makabawas sa income tax. Kasi hindi recorded kapag hindi OR. Kaya nga siya official receipt. Okay? So kapag Kristiyano ka, per se, itutuwid mo lahat. Kung totoo ang Kristiyano. Pero kung hindi mananampalataya ang partner mo, hindi. May issue na yun. Ano mangyayari? Sino mabibigatan? Siya o ikaw? Ikaw. Bakit? Hindi kayo nagiging faithful. Diba? Kung tutuusin, yung sinasabi ni Paul talaga, sa simple, ano pa lang yun, sa simple analogy pa lang yun. The burden, imbis na ang burden mo lang yung inyong dinadala, di ba? Dapat kapag nakapamato kayong dalawa, hati kayo sa bigat, di ba? Ngayon ang nangyayari dun sa analogy ni Paul, because the yoke is unequal, okay? Sino ngayon ang mas nabibigatan? Ikaw. Halimbawa, mas malaki yung isang baka, tapos mas maliit yung isang baka. Pag naghila silang dalawa, minsan hindi lang yung karga yung hinihila niya. Minsan pati yung maliit na baka kailangan niyang hilahin. That is the sense why ESV and New King James and NASB strictly translated it unequally yoked. Hindi lang siya yoked together. Hindi lang pinag-uusapan dito na magkasama tayong bubuhat ng problema. Hindi lang ganun yung sinabi dito ni Paul. But ang sinasabi dito ni Paul is unequally. Dalawa kayo nagbubuhat, pero sa totoo lang, ikaw lang, yung isa hindi. Bakit? Kasi unequal yung yoke. Tama si King James. Yes. Yes, yun yung sinasabi ko. Kung malaki yung baka at maliit yung isa, malaki yung isa, maliit yung isa, hindi lang yung kargada yung bubuhatin mo. Pati siya mismo, bibit-bitin mo na rin sa bigat. Yun yung analogy at illustration na ginamit ni Paul. Kaya sabi niya, unequally yoked. Kaya do not be unequally yoked. Okay? Ngayon, ano yung sense naman nung sinasabi niya with unbelievers? Ito ba yung pakikisalamuha lang? Tingnan po natin. Settled na tayo doon sa unequally, ha? Hello? Settled na tayo sa word na unequally? So, tama yung word na unequally yoke. Hindi lang siya equally, but unequally yoke. Okay? Next, ang sabi dyan, hindi doon natapos eh. Kapag yun kasi yung binasa nyo lang, pwede nyo sabihin, oo nga, patungkol nga sa pag-asa. Pero it's more than that. Kasi, ang sabi dito, for what partnership has righteousness with lawlessness? Ito na, gumamit na ng rhetorics si Paul. Ano ibig sabihin ng rhetorics? O rhetorical question? Ano ibig sabihin ng rhetorical question? Nagtatanong siya, pero yung tanong niya, inaalam niya ba yung sagot? Hindi. Yung rhetorical question, nagtatanong siya, pero may alam na niya kung anong isasagot mo. Kumbaga, ang rhetorical question ay isang biguwit. Hook. Okay? Pain. Okay? Magpapain siya, at kapag sinagot mo, huli ka. Pag sinagot mo ng no, at yun ang inaasahan niyang isasagot mo, dahil yun ang tamang sagot, huli ka. Pag sinagot mong yes, at mali yung sagot mo, yari ka rin. Yun yung rhetorical question. Diyan mahilig si Paul sa mga rhetorical question. Saka si Christ, mahilig sila sa rhetorical question. Actually, yung mga debaters, isa ito sa mga weapons for debate. You use rhetorical questions para huhulihin mo. Yung mga attorneys, magaling din sa ganyan. Rhetorics. Pinag-aaralan ang rhetorics. Okay? So, itong tanong ni Paul, wala kang sagot dito. Wala kang kalusot-lusot sa isasagot dito. Kundi ang sasagot mo, wala. Hindi. Yan yung tanong.
For what partnership has righteousness with lawlessness? Ano sagot? Meron ba? Wala. Pag sinagot mo meron, yari kayo, di ba? Sigurado, mali ka pag sinagot mo meron. Pag sinabi mong wala, o di huli ka na. Next question. Or what fellowship has light with darkness? Meron ba? Wala rin. Ang galing ng mga ginamit na rhetorical questions. What accord has Christ with Belial? Meron ba? Wala rin. Or, what portion does a believer share with an unbeliever? Usually, rhetoric questions also ends up with his point sa huli. Gagamit siya ng rhetorical questions. Pagdating sa huli, ito yung point niya. Ang bandang huli, sasabihin niya, ay, ano ngayon ang kinalaman ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Yun yung gusto niyang i-bend. Yun ang gusto niyang ipakita sa inyo. Yun yung gusto niya sabihin sa kanyang mga audience. Anong ginagawa nyo? Corinthian church shows to be that they are doing what the unbelievers do. Though they are in the church, though they are called Christians, pero ang kanilang mga activities are non-Christians. Ibig sabihin, they still do compromises. Sinasabi lang nila that they go to the church every worship service. Yet paglabas ng service nito, pagkalabas nila sa church, they are unbelievers. Pwede ba yun? Yun ang gusto sabihin ni Paul. Pwede ba yun? Na Christian kayo dito, pero sa labas hindi. Na kung ano yung pinagtatawanan nila, pinagtatawanan mo rin. Kung saan sila masaya, doon ka rin masaya. Kahit mali. Kung ano yung hobby nila na mali, hobby mo din. Yung sinasabi ni Paul dyan, I know na alam kong alam nyo kung ano ibig ko sabihin. And right now, all of us here is contemplating with ourselves. Lahat tayo ngayon dito sa umagang ito, sigurado ako, alam nyo yung sinasabi ko at alam ko na kayo mismo, meron kayong mga ganun sa sarili nyo. Na paglabas natin dito, meron tayong mga ginagawang pagiging unbeliever. We practice practices that should not be seen in a Christian. And that is a sad truth. Sinasabi ni Paul, bakit ganun? Ano yan? Diba? What agreement has the temple of God with idols? Wala. For we are temple of the living God. And God said. Anong sabi raw ng Panginoon? After Paul has stated rhetorics, gumamit naman siya ng mga sinite niyang passage. Example, Leviticus chapter 26 verse 12. Ang sabi ng Leviticus 26:12, I will walk among you and will be your God and you shall be my people. Yun yung sinabi ng Panginoon sa Leviticus sa mga Israelites nung pinalabas sila doon. Okay? Tapos tingnan nyo rin yung sinabi ng Exodus 29 verse 45, I will dwell among the people of Israel and will be their God. Okay? Exodus 29:45. Yung sinabi dyan. Na gustong makita ni Paul, gusto ni Paul na makita nila na nais ng Panginoon that we should separate ourselves, not isolate, but separate. Ano pagkakaiba nun? Isolate, hindi ka makikisalamuha. As in, no contact. Okay? Separate, nakikita yung kaibahan. Okay? Though you may be with them, they are sure that you are not one of them. Okay? Yung munggong berde, pag hinalo nyo sa munggong pula, halatang-halata nyo yun. Hello? Yes? Yung bigas na pula, pag nahalo sa puti, obvious na obvious yun. This is what God wants us to be. We should separate from them, not isolate, because you can't. Diba?
Hindi natin kakayanin mag-isolate. We cannot isolate ourselves, but we can be separated from them. Hindi tayo dapat nakikipamatok. Hindi tayo dapat nakikisang-ayon. Hindi tayo dapat, iba na yung gawin natin sa gawin nila. Hello? So this is not just about marrying a non-Christian. This is deeper than marrying a non-Christian or having a non-Christian boyfriend or girlfriend. This is more than that. This is for us to separate from what the world is doing. Diba? We tend to enjoy. Nung una, natatawa ako sa pagka nanonood ako ng yung GGB. Si Vice Ganda. Nung una, natatawa-tawa ako Pero nung huli, sabi ko, teka, bastos na Bastos na siyang magpatawa. Tapos, nambabastos na siya. Tapos, yung humor niya, humor bakla na. Hindi na siya yung tipong parang general audience. Hindi na nga pwede papanood sa bata Hindi na pwede papanood sa bata. At kahit matanda ang manood, kapag napanood nyo yung ma-influensyahan kayo, subukan nyo, lagi kayong manood ng pilosopo kayo pagkatapos. Pilosopo, in a sense na talaga mambabara kayo lagi. Diba? Excited? Yung mga ganong, yung mga ganong bira na alam mong pambabara yung sense. Hindi na maganda. Okay? Mababaw lang yun. Mababaw lang yung sinabi ko patungkol lang sa mga enjoyment. Pero deeper than that. Okay lang yan. Kahit hindi kayo, tanan kayo, kaya saan kayo masaya, supportahan natin kayo. Mas nagiging mababaw na lang ngayon ang pagsunod natin sa scriptures. Parang okay na lang ang lahat ng bagay. Tandaan ninyo, ang sabi ng Panginoon, you will be my people, I will be your God. Anong sense na? Kayo ang bayan ko, ako ang Diyos nyo. Ano sense nun? Po-provide lang ni God yung needs natin? No! What does I will be your God? Ano ibig sabihin? Sumunod kayo! You will be my people, nasasakupan ko kayo, I will be your God, ako susundin nyo. Kung ayaw nyo sa akin, huwag ako Diyos nyo. Pero alam naman nila na wala na ibang Diyos. So if you want to obey, if you want to be with the Lord, obey God. Okay? Okay? Kasi ngayon, ang pinalalabas ng mundo ngayon, hindi na mapansin, kung anong nasa puso mo, sundin mo, di ba? Just do it. Obey your thirst. Hindi nyo napapansin na yun ang takbo ngayon, na talagang yun ang gustong ipakita, sundin mo lang ang gusto mo. Di ba? Di ba? Yung sa Frozen, sabi ko kay Sister Vic, alam niyo yung Frozen, hindi maganda lyrics nun Maganda lang yung pagkakakimbot ng balikat ni Elsa dun sa cartoon Kung napanood niyo yung Frozen, let it go, let it go. Ang ganda lang, yun yung naging attraction dun Tapos yung pag-angat ng mga yelo para maging castle Tapos yung tono ng kanta. Pero pag binasa niyo yung lyrics ng Let It Go, parang malaya ako. Gagawin ko gusto ko, hindi ako bounded sa inyo. Wala kayong pakialam sa akin. Yun ang ibig sabihin ng kanta. Di ba? Yung mga yan, di ba? I have the eye of the tiger. Diba? Liberation. And you will hear me roar. Di ba? Antayin nyo ako, sisigaw ako. This is the trend. This is the mentality of this world right now. Yun. Ito na yung trend ng sangkatauhan ngayon. Gawin mo yung gusto mo. Okay? At yun yung sinasabi ni Paul na kailangan nating layuan. Kasi this world, this is what they are showing. Pasinin nyo, pag may problema kayo, kanino kayo lumalapit? Sa mga kaibigan nyo bang Kristiyano o sa hindi? Sino nilalapitan nyo?
Eh kasi Pastor, pag pinayuhan ako ng kaibigan kong Kristiyano, mas malala eh. Yun lang. Minsan. Minsan ganun. Okay? So you should choose your good friend talaga. Okay? So sabi ni Paul, sabi ni God, okay, kinote ni Paul, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Tapos nag-quote ulit siya, cited from Isaiah chapter 52:11. Ang sabi dito, Depart, depart, go out from there, touch no unclean thing, go out from the midst of her, purify yourselves, you who hear the vessel of the Lord. Kayo na mga tapayan ng Diyos, vessels of God. Kayo na mga lalagyan ng Panginoon, makinig kayo, ang sabi ni Isaiah. Separate from them. Humiwalay tayo sa ginagawa ng mundong ito. Okay? Verse 18, tuloy ko lang yung quotations ni Paul sa 17. Therefore go out in their midst and separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing, and I will welcome you. Sundin niyo ako. Welcome kayo sa akin. And I will be father to you, sabi ni God ulit. Verse 18, I will be father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. This is also a quotation from Exodus chapter 4:22. Ang sabi dito, then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my firstborn son. Ang Israel ay aking anak. Yun yung sinasabi dito ni Paul. Okay, so, mga kapatid, yun yung gusto sabihin ng passage, na do not unequally yoke with unbeliever. Ngayon, ano ngayon ang application natin yan? Ang maganda dito, si Paul mismo ang nagbigay ng application. Hindi na kailangan mag-isip ni pastor ng application. Kasi sinabi dito ni Paul sa chapter 7 verse 1. 2 Corinthians 7:1. Since we have these promises. Tingnan nyo, yung word dito ni Paul, sabi niya promises, pero yung mga binanggit niya puro commands. Para sa kanya, promise yun. Yung maging people tayo, promise yun para kay Paul. Hindi katulad natin, ang iniisip natin promise, yung pagpapalain tayo, di ba? Yung tipong yayaman tayo, yung iniisip natin promise. Samantala dito, yung promise na binabanggit ni Paul, quotations from the Old Testament are all demands of God. Di ba? Ang sabi ni Paul, since we have these promises, beloved, mga minamahal, let us cleanse ourselves from every defilement of the body. Lahat na makakapagparumi sa atin, tanggalin natin yun. Remember, we shall love the Lord with what? With all your heart? With all your mind? With all our strength. Diba? With the wholeness of our being. Kahit iniisip mo dapat maka-Diyos, dapat pure. Kahit yung inyong mga sinasabi dapat pure. Kahit yung ating ninanais, kahit yung ating interest in the future dapat pure. Diba? Meron ba dito nangarap na gusto ko, pagtanda ko, ako ay isa ng drug lord. Wala naman ganun siguro. Dapat nandun yung interest natin na pag tanda ko, magkaroon ako ng mga anak at mga apo na matuturuan ko rin sila sa aral ng Panginoon. Dapat our goals in life, hindi pa pwedeng nawawala si God. Yung tipong parang, gusto ko makapag-abroad. Saan ka pupunta? Basta. Pag nandun ka na, paano na yung spiritual life mo? Bahala na. Depende yun. Should always think about the Lord. Kasi hindi natin kakayanin mabuhay na wala ang Panginoon, di ba? Okay? And also, it is our life. God is our life. So, hindi pa pwede na mawala si God sa bawat aspect ng buhay natin. Kaya nga, in application also, napaka-importante niyan,
yung inyong education. Okay? In your education, in your plans, in your marriage, in your family life, in your retirement, asan doon si God? Anong part ni God doon? Anong gagawin mo para kay God doon sa mga aspeto ng buhay mo na yun? In your boyfriend-girlfriend relationship, asan doon si God? Hindi ka pwedeng, Lord, pikit ka muna. Kasama ko boyfriend ko, kasama ko girlfriend ko. Hindi ka pwede. Kahit nasaan kayo, God should always be considered in every aspect. Hello? Hindi tayo pwede magtago kay God. Even your plans. Okay? Kung nagpaplano na kayo mangurakot, ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, alam yan ni God. Kung nagpaplano kayo mandaya, manloko someday, iniisip niyo pala, alam na yan ni God. Ganon din sa ating pakikisalamuha sa iba. Ano yung influence nila sa atin? Kaya ako ito yung lagi ko sinasabi kay Sister Beck, hindi mo lang ako husband, pastor mo ako. That's why I'm always protecting you. Gayon din sa inyo, mga kapatid. Hindi lang ho kayo empleyado, hindi lang kayo estudyante, Kristiyano din kayo. Okay? Kristiyano din kayo. Tandaan niyo yun. So, every pakikisalamuha that we do, we should represent Christ. Hello? Huwag niyong itago yung pagiging Christian niyo. Okay? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo sa office, may mga gimmick. Tapos sasabihin ko, ba't di ako kasama dyan? Hindi ka naman sasama, sir eh. Kasi ito yung pupuntahan namin. Oo nga. Alam na nila. Sa simula pa lang, dapat maintindihan nila asaan yung boundary mo. Asaan yung demarcation line nyo. Asaan yung difference ng pagiging Christian sa hindi. Alam ba nila? Nararamdaman ba nila that you are Christian? Sama lang, hindi naman nakikisama eh. Are you sure? Na sa tingin nila, sama ka lang at hindi ka nakikisama? Or they think that you also belong to them? Dapat maintindihan nila that you are not one of them. Lalo na sa aspeto ng mga ganong things. Hello? So sabi ni Paul, since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of the body. Every. Your tongue, your eyes, di ba? Our mind, our hands, should not be defiled. Should not be defiled. We are the temple of the Lord, so we should not defile our body. And spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Alam niyo merong sense yun, na yung ating pagsunod will lead us to fear God. Will lead us to give reverence to God. Okay? When we continuously obey, we give reverence to God. Pero subukan nyo na lagi kayo mag-compromise, your fear will soon be gone. Yes or no? Yes. Subukan nyo lang, magmura lang kayo one time. Anong mararamdaman nyo? Ano ba yung sinabi ko? Bakit ko na ganun? Diba? Sundan nyo ulit. Mura ka pa ulit. Diba? Tapos sundan mo ulit. Diba? Magmura kayo. 5 ka, 5. Gis. Kasi mahal, 100. Ano mangyari pagka nagmumura kayo? Wala na yung fear, right? And it's a warning for us also ni Paul na when we disobey or we
tend to unequally yoke with the unbelievers, the fear will eventually or soon mawawala yan. It will pass away. So it is a reminder to us, mga kapatid, we should not defile ourselves, okay, by unequally yoking with the unbelievers. And so that our fear or reverence before God will not be gone. So let us continuously obey the Lord and do not be unequally yoked with the unbelievers. Okay? Tayo po tayo na. Father, we thank you for a reminder to us about this passage. Though this may sound about marrying a non-Christian, or may sound that we should avoid having a boyfriend or girlfriend that is unbeliever, it is more deeper than those thoughts, O God. Napakabigat ng gusto mong sabihin dito sa passage na ito. We should be cleansed from every defilement, and we should stay with our reverential fear before you. Tulungan niyo kami, Panginoon, kung paano kami ma-separate sa mga hindi mananampalataya. Separated yet not isolated, O God. Help us, Lord God, to obey you at hindi makisama sa kanilang mga practices, sa kanilang mga enjoyment, sa kanilang mga bagay na tinatangkilik, sa kanilang mga mentality na hindi namin napapansin na pumapasok sa sistema ng aming katawan, ng aming mga pangangatwiran. Help us, O Lord God, to be pure with these things, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita rin namin yung aming mga sarili so that we should not be proud before you, so that we could obey you, O God. Kayo po ang siyang tumulong sa amin, Panginoon. And we thank you so much sa kabutihan mo. Salamat po sa iyo. Thank you, Father God. Take good care of each and every one of us so that we could obey you more and more in every aspect, Lord God, ng buhay namin. Not to compromise and not to be unequally yoked with unbelievers. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po ay